Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Nako, eto na naman tayo. Meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon dito mga kabayan. Naalala nyo ba yung sumisigaw ng BBM? BBM! Naalala nyo yun mga kabayan? Si Pudge, no? Si Pudge, yung sino ba nakakaalam sa inyo? Yung mga naglalaro diyan ng Warcraft. Kamukha niya si Pudge mga kabayan. May daladalang kalawit na sobrang taba mga kabayan. O ayan mga kabayan, pag-uusapan natin, no? May nagsampa pala ng kaso doon at grabe ang ginagawa niya mga kabayan. But anyway, no? Ito, pag-usapan naman natin muna ito si Kimbo mga kabayan. Ang sabi niya dito, no? I suggest BP Sara just resign out of shame. Nako, grabe. Ito ang nagsabi mga kabayan ng out of shame si Kimbo, no? Si Honorable Teacher Estela Kimbo mga kabayan. Sabi niya diyan, no? Grabe, no? I suggest BP Sara just resign out of shame and not wait for the impeachment trial. She is clearly out of her mind. Kita mo mga kabayan, sinasabihan yung ating Vice President na wala na sa sarili, no? Ito pa, nagsabi mga kabayan, si Ka Estela Kimbo. Isipin mo yan. And we don't need the Vice President like that. If she has the intention to run for President in 2028, gawin niya na ngayon. Gusto ko siyang tumakbo para mas mapahiya pa siya lalo. Grabe mga kabayan. Itong mga to kasi mga kabayan, no, yung impeachment complaint na yan hindi naman para talaga makulong, no, o para makasuhan ng ating Vice Presidente. Sabi nga ni Congressman Chuba, no, yan ay para lang hindi makatakbo mga kabayan ng ating Vice Presidente sa pagka-presidente sa 2028 mga kabayan. Yan ang totoo diyan. Kaya itong mga kabayan ay pilit nilang sinisiraan ng ating Vice Presidente. Kita nyo mga kabayan, ito ang nagsabi, si Estela Kimbo. Hindi ba ito mga kabayan nahihiya? Hindi ba? Kita ninyo mga kabayan ha? Wala pang paliwanag to dun sa isinampang kaso. No? Wala tayong narinig mga kabayan kasi may nag-file ng kaso dito about dyan sa mga luxury mga kabayan na mga gamit niya. Ha? Nabiglang yumaman mga kabayan. Kita mo ito, tumatalak na naman ngayon mga kabayan. No, anyway, pakinggan naman natin mga kabayan. Aring si gobernador mga kabayan kasi ito mga kabayan ay mayroong may mga ginawa to mga kabayan na katarantaduhan. Ito muna, pakinggan muna natin to mga kabayan bago natin pakinggan yung balita. Because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Okay ra ba? BBM! Oh, BBM! BBM! Gusto ko maalala ninyo mga kabayan, yung mukha na yan, no? Ayang tao na yan mga kabayan, yung pala yung gobernador mga kabayan, ano? Grabe. Ganyan mga kabayan ang gobernador na ginawa dito sa pamilyang Torres mga kabayan. Ito'y balita lang, no? Kapapanood lang natin. At pakinggan natin mga kabayan. People's Indignation Rally. Isang minor de edad na anak na mag-asawang negosyante sa Dumaguete City ang pumila para makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng Cebu People's Indignation Rally noong nakaraang Sabado. Alamin natin ang detalye ng balitang ito ni Aileen Navarro. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pananakot sa kanilang pamilya, si Bea Torres, 16 anyos na anak ng mag-asawang negosyante na sina Gaspar at Kitty Torres mula sa Dumaguete City ay nagpasaklolo na nang mag-post ng panawagan sa kanyang Facebook page at sinundan pa niya ito ng isang video post. To President Bongbong Marcos, Vice President Inday mga dyan, lotanista, makinig kayo dito. Bungit, ito, nananawagan na sa inyo. Anong gagawin nyo dito? Secretary Jovic Remulla of the DILG, Secretary Jesus Crispin Remulla of the DOJ, the Chief of the PNP, the NBI Director, and the Human Rights Commission. I humbly plead for my family's safety, especially for my parents who have been receiving multiple death threats from anonymous individuals. I sincerely hope that your positions as political leaders can help ensure our family's safety and bring us peace. I kindly ask that our security not be taken away as we still face possible attacks. Your help in keeping us safe
would mean a lot during these difficult times. Si Bea Torres kasama ang kanyang mga magulang na sina Gaspar at Kitty Torres ay personal na nagtungo sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally kamakailan lang, kung saan si Bea ay personal na nagpasaklolo at mangyak-yak na nagsumbong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa harassment na nararanasan ng kanyang pamilya. Kita mo mga kabayan ha, kahit na yung ating dating Pangulo ay wala na sa posisyon, kita nyo mga kabayan, napakataas pa rin, no? Napakalaki pa rin mga kabayan ang tiwala doon sa ating dating Pangulo mga kabayan. Doon mismo lumapit mga kabayan sa ating dating Pangulo, no? Para tulungan siya na mga kabayan dahil dito sa pangharas ng gobernador na to mga kabayan. Grabe, no? Sana maibalik na ang Duterte style mga kabayan. Sa ganun kita ninyo mga kabayan, napakatindi ngayon ang nangyayari sa bansa natin. Ang daming mga krimen mga kabayan na nangyayari. Nagbalikan na naman mga kabayan yung mga lingo, no? Yung kala mo'y zombies mga kabayan. Laging alam niyo na yon mga kabayan, yung tipong mga mga kabayan nakabatak. Sos Mariosep. Natandaang Disyembre 2 noong nagdaang taon, nag-file si Kitty Torres, ang ina ni Bea, ng reklamong korupsyon sa Ombudsman Visayas laban kay Governor Chaco Sagarbarria dahil sa panghihingi umano ng tig 500,000 piso kada quarry operator na kliyente nila. Abay matindi mga kabayan. Abay ari pala yan, tinalo pa mga kabayan ito ang sangga, no? Nangingikil pala mga kabayan ng 500 kada isang operator. Abay, napakatindi nito mga kabayan. Ay kung ilan ang operator dyan mga kabayan na nag-ooperate, no? Ay di milyon-milyon mga kabayan ang makukulimbat ng tao na to. Grabe. Ito ang sumisigaw ng BBM. Yung bata mo dito bungit, ayan. Ganyan ang ginagawa, no? Nangingikil ng kada operator 500,000. Kita mo yan. Ay paldo-paldo to mga kabayan kung ganon. Siyempre, ito yung may posisyon mga kabayan. Ay ang daming operator sa lungsod nila na nag-ooperate ng ganyan, no mga kabayan. Siyempre, para mabigyan ka ng permit, no, to operate mga kabayan, magbayad ka muna ng 500,000. Ganoon para ikay mayroong permit. Ang problema mga kabayan, pumalag itong pamilya ng Torres, no. Hindi pumayag at nagsampa ng kaso ngayon mga kabayan. Ayun, tinatakot-takot sila kaya napahingi ng tulong, no. Yung anak, no, ni Torres dito sa dating Pangulo natin mga kabayan. Kapalit ng permit to operate. Si Governor Chaco ay kinasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 11032, an act promoting ease of doing business and efficient delivery of government services, amending for the purpose RA 9485. Ganon din ang paglabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at bribery under the revised penal code. Makalipas ang isang linggo, matapos magsampa ng reklamo, sinira ng motorcycle riding in tandem ang CCTV camera sa labas ng bahay ng pamilya Torres. Noong Enero 20, nalaman ng mag-asawang Torres na pinaimbestigahan sila sa pamamagitan ng isang Kiefer saga na sumulat sa DENR upang kumpirmahin kung accredited ba ng DENR si Gaspar Torres na isang processor ng ECC at iba pang DENR permit. Sa dokumentong hawak ni Kitty Torres, napatunayan na nasa listahan ng Environmental Impact Assessments Practitioners Application ng EMB7 si Gaspar Torres. Disyembre 23, nag-file ng urgent motion si Kitty Torres para sa Order of Preventive Suspension laban kay Negros Oriental Governor Sagarbarria at iba pa. Nitong Enero 27, nagpatuloy ang harassment ng mag-iwan ang salarin ng placard na may mensaheng "Hakog kaayo ka sa imong negosyo nga quarry, Kitty Torres." Kita mo mga kabayan, ganyan nila harasin yung mga normal na Pilipino, no? Paano kaya mga kabayan kung itong mga tumatakbo na to, totoo naman gusto nilang tumulong sa bansa natin, gustong tumulong sa mga kababayan natin mga kabayan. Ay bakit na lang hindi kaya ipasa, no mga kabayan, yung minimum rate, no? Ipasa nila lang mga kabayan na ang sweldo nila ay katulad lang din ng minimum ng mga normal na empleyado. Sa palagay ninyo kaya mga kabayan, tatakbo kaya itong mga to? Mag-i-interest kaya itong mga to mga kabayan na maglingkod sa ating bayan? Yan naisip ko lang mga kabayan. Diba? Marami ang nagsasabing gusto nilang tumulong sa mga Pilipino. Gusto nila na, kaya sila tatakbo para makagawa ng pagtulong sa mga kababayan natin naghihirap, no? At mapaunlad ang bansa natin.
Ayan, ano kaya't gawin na lang mga kabayan ang sweldo ng mga yan ay minimum rate? Sa palagay ninyo kaya mga kabayan, may magkakanda humahog kaya na tumakbo sa pagiging politiko kung ang sweldo ay 500? Magkano na ba kayo ng minimum rate mga kabayan? Nasa 500 plus yata, no? Sa palagay ninyo mga kabayan, maglilingkod kaya yung mga yan? 'Di ba? Kita mo yan? Kasulat ito gamit ang pulang pintura na nanakot nilagay na sa likurang bahagi ng kanilang restaurant sa kalagitnaan ng gabi. At nitong Pebrero 6 taong kasalukuyan, pinagbabaril ang bahay ng pamilya Torres ng motorcycle riding in tandem. 12 bala ang narecover ng kapulisan. Wala namang natamaan sa kanyang pamilya. Kaya mga nagsibalik mga kabayan itong mga gantong riding in tandem, mga ganyang kriminal. Makikita nyo mga kabayan, may mga palutang-lutang na tao sa ilog. Kasi mga kabayan, hindi natakot, no? Hindi natakot yung mga taong utak kriminal. Kasi nga mga kabayan, kita ninyo pinalalabas sa mga statistics, no? Laging sinasabi na bumaba ang krimen ng bansa natin, bumaba yung mga ganyan tulonggi sa kalsada, mga kabayan. Yan ang sinasabi. Pinalalabas nila sa TV, sa social media. Pero kabaligtaran mga kabayan kasi nakikita ninyo na mas lumala ngayon. No? Paano kaya nila mga kabayan binibigyan ng statistics? Itong mga ganito, katulad niyan mga kabayan, nangaharas na. No? Dahil sinampahan ng kaso. Wala naman silang ibang sisisihin diyan kasi yan lang mga kabayan gobernador na yan ang masasabi nating naging kabanggaan nila. No, mga kabayan? Ito ang pangalawang strafing incident. Una nang na-strafing ang kanilang bahay noong Abril 23 nitong nakaraang taon. Matapos si Kitty Torres humarap sa Senate hearing, may kinalaman sa kasong pagpatay ng isang media man sa Dumaguete City. Kamakailan dumulog na sa Commission on Human Rights ang mag-asawang Torres, ganon din sa Ombudsman Region 7 at sa NBI. Sa ngayon, ang mag-asawang negosyanteng Gaspar at Kitty Torres ay binigyan ng PNP ng 2 gwardiya upang masiguro ang seguridad nito. Subalit pilit ring pinapatanggal ng kalaban niyang anyay nang haharas sa kanila. Yan. Dahil lang sa kaso na final ko against sa kanila, okay lang kung ako at saka yung asawa ko, may mga anak kami dito sa loob ng bahay namin, Miss Ai. So ngayon ang panawagan ko, diretso na ako kay PNP Chief Marbel at saka kay DILG Secretary. Alam ko naman, tatay din sila. Sabi nga ng anak ko, Mama, I write sa sinulat ko yung letter doon kasi desperate na daw siya, nanawagan daw siya na sinasabi niya, PNP Chief, tatay ka naman, please po, tulungan mo kami kahit hindi mo naman ako anak. Bagamat puno ng pag-aalala sa kanyang pamilya, naniniwala ang mag-asawang Torres na makakamit rin ito ang hustisyang nararapat para sa kanila. Ang tanggapan ng SMNI News Visayas ay bukas para kay Governor Chaco Sagarbarria upang marinig ang kanyang panig. Yan yung problema mga kabayan. Yan yung problema kasi. Pagka ganyan na masyadong mabigat yung akusasyon sa iyo, mga kabayan, hindi nagbibigay ng pahayag. Katulad na lang mga kabayan ni PNP Chief, no? Hindi naman siya nagdi-deny at hindi rin siya nag-aamin, mga kabayan, na sila yung dumaan, no? Kita mo, nilaglag nga siya ng mga kabayan ng kanyang amo, di ba? Ng DOJ, di ba? Ni Rimulya, mga kabayan. Inilaglag siya doon. Dapat talaga sumunod kayo sa batas trapiko. Hindi naman kayo presidente, hindi naman kayo prime minister, pero kung kayo makadaan diyan ay siga, 'di ba? Mga kabayan. At kaya ganito mga kabayan ang sinasapit ng ating bansa, no? Lalo na yung pagtaas ng krimen na pinalalabas nila mga kabayan na napakababa nang nangyayari yung krimen. Wala mga kabayan, walang pangil, no? Walang pangil mga kabayan ang namumuno ngayon. Kita mo, talamak naman ngayon mga kabayan ang turuga. Hindi naman tayo lang ang nagsasabi mga kabayan. Pati yung mga nakakakita, sinasabi, nag-aabutan na daw mga kabayan. Wala Paano mga kabayan? Ganyan ang pinalalabas nila na napakababa na ng krimen. Na while na makikita ninyo mga kabayan, kaliwat ka na ng mga krimen na nakikita sa social media. Sa mainstream media mga kabayan, ilan ang makikita ninyo. Diba? Yung mga matutunog lang, no? Na sinasabing krimen, katulad na lang nung Chinese na bata mga kabayan pinatulan ng daliri. O unang lumabas yun mga kabayan kay Maharlika, di ba? Kita mo yun? Mas updated pa mga kabayan si Maharlika, di ba? Sa social media mga kabayan updated, no? Ang mga nangyayari kumpara dito sa mainstream media. Kaya nako mga kabayan, mag-ingat-ingat kayo. Mahaba-haba pa ang tatakbuhin mga kabayan ng administrasyon na to. 3 taon pa mga kabayan tayo magtitiis sa nangyayari ngayon.
korupsyon, kriminalidad, pagtaas mga kabayan ng mga bilihin. Matagal-tagal pa tayo magsasuffer mga kabayan kung walang gagawa ng aksyon, 'di ba? So ayun lang mga kabayan yung ma-share ko sa inyo. At sana mga kabayan, no? Ay iboto natin itong lineup ng ating PDP mga kabayan. Nung nakaraan ay nasa Laguna sila. Kahapon mga kabayan, napakadami ng tao doon, no? Panis mga kabayan. Yung takbo doon na gobernador, kita mo yan mga kabayan, PDP lang talaga mga kabayan. Team Suka tayo. Dito tayo mga kabayan kasi yan ay masasabi nating may malasakit sa ating bansa mga kabayan. At basta tinaas ng kamay ni PRRD mga kabayan, doon tayo. Huwag tayong papauto mga kabayan dito sa mga matatagal na nandiyan sa gobyerno. Noon panahon nila. Ngayon ito naman mga kabayan, itong mga bago. Mas magandang dito tayo sa mga bago na masubukan naman natin mga kabayan. So ayun muna mga kabayan, adios muna sa inyo. Ingat kayo palagi at see you sa susunod na video.